Good day mga ka-JT at maulang hapon sa inyong lahat at magandang araw at good day nga JT sa kalam. At dito po syempre shoutout nga pala po kay Pinsan Bernard Sensil at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Ma'am Aguirre sa asawa po ni Sir Gilbert. Kay paring Randy Rimas at kay Lou Evangelista R. Alam nyo na kung anong ano yun. At kay Pinsan, kay Tol Boots po pala, Andrew Rimas, ang aking classmate nung kami nasa LCBA. Puro kami kabaitan nun. Kaya kami ka-close, papasok ako, dadaan ako po sa Bukal. At sa Bukal ay dati meron pong nananapak doon sa sa may Riles. Ako hindi ako na doon, gawa nababa ako sa bahay ni na Boots. Classmate ko po 'yon. At kay paring Arnold Dabier, paring Joseph Katapang, at kay paring Eugene Palentino. At sa aking kaibigan na love ko, si Elvis po Walagaya. Sana matuloy ka na. At yan, syempre magpapakita tayo. Palis po tayo. On-call driver, ang JT Sakala. May nagtiwala naman at napagkatiwalaan na naman po tayo. Kaya ayan, lakad-lakad lang habang nawala. Napagdaan ko dyan, nadaanan ko si paring Roy. At sinabi ko, yung ex niya, si Tisay. Ewan ko, meron pong motor na blue yun, Honda Wave, at sila gumagamit. Alam niya kung sino ang kasama ni paring Roy. At dito po, syempre, pumunta lang po ako dyan sa may at papalitan po namin yung sasakyan kasi medyo maliit po yung car, rent a car. At inang pa lang po tayo, on-call driver, mga ka-JT. Ayun nga po, wala pong usapan dito. Abas ang kausap po dito ay nanay ni Kenneth. At yun nga po, bahala na sila kung anong sistemahan ng basta ako, drive lang ako. At mga ka-JT, tapos na po yung pesa sa amin, pero maulang araw po sa inyo lahat. At alam nyo naman po, mga ka-JT, tayo ito po yung ating word. At after po noon, makapagpalit kami ng dito sa may Parian Landmark. Diyan po namin ginawa isang sasakyan. Medyo malaki na po yung sasakyan namin ngayon, mga ka-JT, at dire-diretso na po kami diyan palabas at kami may pupuntahan at daan po kami ng expressway. Daan po kami ng checkpoint dito, maya pa hanggang po sa paglabas sa may dating entry exit ng expressway. At yun nga po, nag-load nga lang po kami dun sa may sa may gasoline station. Doon po ako nagpapaload at makikita niyo po mamaya. At dito po, dahan-dahan lang pa po tayo kasi kinakapa ko po yung preno, silinyador. Medyo parang aggressive po yung silinyador ngayon dito sa bago naming kinuha sa sasakyan. Renta lang pala, hindi pala kinuha. Nakikiamin ka, driver ka nga lang, JD. At syempre, iwas po tayo ngayon sa mga marites. Hindi po ako makapag-marites. At ito na nga, may kapitbahay na naman po akong nag-aaway. At ito na nga yun, ibubulong ko po sa inyo. Pero syempre, bibitinin ko po muna kayo. At hindi ko po pwede ikwento. Baka mamaya po marinig nila mapanood yung sinasabi ko. Pero syempre, tayo, mabait naman po tayo. Ilang araw na po tayo na hindi nakakapag-marites ngayon, mga ka-JT, dahil busy nga po tayo. Dahil po ito, syempre, nasa office work tayo, mga ka-JT ko. Paglabas po namin ng landmark, kakaliwa lang po tayo dyan, pa-expressway, daan po tayo ng checkpoint, diretso po tayo ng papuntang expressway, mga ka-JT. At yun nga po, may pinuntahan kami lugar na paggagalaan at may binili ang apo na ata ni Ate Adon. At yun nga po, mga kasama ko ay sila na naman, pero may pinuntahan lang kami na mall. At dun po sa mall, napaikot po tayo at na malaki po ang pinagbago. At sayang po, ang dami pong sale. Nalimutan ko po magdala ng pangpuritang kaperahan. Nagdala sana ako kahit paano. May nakita po ako na nagustuhan doon. Kaya lang, syempre, babalikan ko na lang po pagka may time. At sa ngayon po, syempre, hindi ko naman po akalain na makikita ko mga sale talaga. At mga ka-JT, syempre, nakadanas lang po tayo ng traffic or nakaranas lang po tayo ng katrapikan bago mag-exit sa expressway. Siyempre, hindi naman po mawawala to, lalo po na dito kayo sa may National Road. Sa dami na po talaga ng sasakyan na yan, wala na po tayo mapipiling lugar dito sa in my country o English yun, JT. Nagmarunong ka pala mag-English. Wala na po kayo mapipili na hindi magkaka-traffic sa dami po ng sasakyan. Tsaka po yung time ng rush hour or peak hour kung tawagin sa ibang lugar or dito awasan, pasukan at uwian. Yan po talaga yung mga time na yan. Sa hapon po yun, siguro nagsisimula yung 5 to 7 p.m. Sa umaga naman po 6 to 8 a.m. Ang dito ng katrapikan. Yung po yung mga papasok, aawas, lahat po yung mga ka-JT. Yung po yung rush hour kung tawagin or peak hour para dito po.
At dito po, lampas lang po tayo dyan. May binilampasan po ako school dyan. Ayun pa nga po ay syempre, pagkalampas po doon, daan po tayo dito sa may Maya pa. At hindi naman po tayo tatawid ng bridge niya na papuntang kabilang expressway o papuntang Kanlubang. Bago po dumating ng pagpanik ng tawag dito ng bridge or Rantulay, kakanan na po tayo pa expressway. At dito po nakadanas lang po tayo o naranasan lang po natin na konting slight traffic lang po yan, hindi po heavy traffic yan. Siyempre, hindi naman po tayo tatawid dyan dahil may tumawid po. Pero si ate, eto siya pa galit, parang galit. Pinagbigyan mo ng tumawid, nakatingin pa at wala po siya sa sa pedestrian. Ayan, nakita nyo naman po, di ba? Paano nyo po masasabi na tama yung pagpapatawid ko? Wala naman po siya sa pedestrian. Tapos, syempre, pag nadali mo, sasabihin, kamote yung driver. Pero nakita nyo naman po, pinagbibigyan mo na pahinto-hinto pa, alanganin kung ano. Tapos, nung malapit ka na, tsaka po tatawid. Syempre, no comment ako sa ganon. Mas maganda, pagbigyan nyo na. Hindi kagaya niya yung pangalawang tumawid. Nakita ko na, antimano, sinenyasan ko na po siya na tumawid. Kaya, ayun, nakatingin po. Siguro, marunong po sa pagdadrive yun. Hindi ko po alam ano po ako na wala po akong ibig sabihin. Basta yung pa ay na-experience ko lang ngayon lang po. Siyempre mga ka-JT, ngayon lang po nung nag-video ko. Paglabas ko po rito mga ka-JT at expressway na po ito. At ayun nga po, SLEX kung tawagin. Dire-diretso lang po tayo dyan. Medyo maulan po at meron na kami pupuntahan mall. Tapos pagpunta ko po doon sa mall, nakita ko po malaki na po yung pinagbago at marami na po siyang pwedeng pag-ikutan at marami pong sale. At dito po, pagpasok namin ay negative 64 ang RFID. Kaya pag-load ko po ng 300, nabawasan po kagad yung load. Yun po ay pagka hindi po malaki hanggang 100 po ata ang existing ng RFID ng negative. Pero pagka hindi na po kayo sobra na po kayo sa 100 na negative, ay kayo ipahihintuin na kailangan nyo na mag-load. At yun nga po, syempre mga ka-JT, nakapasok po tayo at hindi naman po natin pababayaan yun at maaabala po tayo kahit po rent a car po ito. Kailangan po natin responsibilidad po ng umarkila yun na yung RFID or easy trip kung nasa norte. At yan po mga ka-JT, medyo wala naman pong traffic at nakadaan po kami ng papuntang isang gasoline station. Nung papasok na po kami sa gasoline station, medyo nagkameron po ng traffic. Syempre, medyo lumiliit po yung kalsada, pero dito po ang lapad ng kalsada na yan, kahabaan po nitong SLEX na to. Hindi pa po ako makakanan dyan kasi nakita nyo naman po, kahit patlang yung white pero may yellow lane. Ibig sabihin po nan ay bawal pa po. At nung nawala po yung yellow lane, syempre umatake na ako pa kanan at pumlasar na po tayo mga ka-JT. At yun po, tapos meron na naman po uli. Hindi ko po alam kung paano ko susundin ang meron at walang yellow lane. Or nabura lang. Basta pagdating po dyan, kailangan ko na po lumiko sa gasoline station kasi magpapaload po ako ng RFID. At yun po, pagkatapos po ng RFID load, syempre, para wala na pong abala, dire-diretso na po tayo at hindi na po tayo magbabayad sa cash. Meron pa naman din pong cash, kaya lang, ang laking abala, lalo po sa mulong isusukli, tapos magbabayad ka ng buo. Medyo nalilate ka ng konti ng ilang minuto nga lang naman. Tapos mahaba ang pila. Dito po, ayan, pagliko nyo po dyan, yung gasoline station na yan. Tapos may PNCC po dyan na office. Pwede po kayo dyan magpa-load. Pero nandito po yung sa may gitna, sa may tabi po ng isang kainan. At malapit po sa CR, yung loading station ng RFID. Daan lang po kayo dito sa gasoline station na to. Tapos, tigil lang po kayo sa may gitna, sa may mga parada na hindi ho kayo makakaabala. Makikita nyo po yan na puti na yan, na may kulay green. Yan na nasa may una nung sasakyan na kulay parang white ben or chrome. Ayan po, yung may, yan, nasa kanan na yan mga ka-JT. Yung may tao po doon sa may kanan na yun at may green na yun. Yan po yung loading station. Ayan po yung pinupuntahan po ng mga tao. Siyempre, pagkatapos po doon, eto, pumunta na po kami dito sa isang mall at naglakad po kami. At alam nyo naman po, ang JT Sakalam, ayan po yung mga kasama ko. Sa mga nakakilala po dyan, syempre kilala nyo po talaga yan, lalo sa mga taga sa amin. Ayan po ang aking mga pinagdadrive. At yun po mga ka-JT, pasok lang po dyan. At syempre, hindi maaaring hindi tayo magpapakit dyan. At may binili lang po dyan at tapos meron pong pinuntahan. At nung hindi makita dyan at umikot po kami sa may loob mismo, umalis na po kami dyan sa isang mall na yan. Lumipat lang naman po kami doon sa may kabila. Nakaduksong din po nito. At ayan mga ka-JT, papalik po tayo ng escalator kasi pumunta ko kami ng comfort room niya. Dito po ang dami ko nakitang sale, lalo po doon sa kabila. At
halos 50 to 70% lalo yung sapatos. Kaya lang hindi po ako mahilig magsuot ng sapatos na yon, yung parang tinapay. Makikita niyo po mamaya yung sinasabi kong parang tinapay na sapatos. Kung tawagin dito sa country ko mga ka-JT, sa mga Pilipino. At dyan, dire-diretso lang po tayo hanggang sa nakita namin yung comfort room at nag-CR lang. Tapos eto na po yung pinunta namin kabilang mall. Nakadikit lang. At yan nga, hinahanap naman po namin dyan ay isang withdrawhan. At nung nakita namin ng withdrawhan, ito napakalaki po ng pagbabago na ngayon. May mga naka-install na malalaki ng bilihan ng sapatos. Siyempre, pumasok po muna kami dyan. At tumingin-tingin at nakita ko nga po yung mga ibang sapatos na papagiliw ako. Kaya lang medyo may kamahalan. Purita lang naman po ako. Hindi natin kayang bumayad mga ka-JT. Marami po kaming dinaanan dyan na bilihan na mga butik-butik kung tawagin. Tapos ayan na may pagka-diretso po namin, hinahanap nga po namin yung pag-withdraw nung nakita po namin. Siyempre kami ay naglibot na at namili yung aking kasama. Tapos tayo nasa likod-likod lang. Tapos dyan pagka-withdraw, nakita ko na naman po yung pamasahihan o massage chair mga ka-JT. Muntik na uli ako mainggit pero napakasarap magpamassage dyan. Hindi ko alam kung magkano. At yun nga, after nun, lakad-lakad lang po tayo. Nakita nyo naman po, naka-step lang tayo. Tapos nasa akin yung susi ng sasakyan. Yung susi ng sasakyan ay keyless, push button ng starter. Alam nyo naman po, high-tech na ngayon pag may time. At after po nito maglakad-lakad mga ka-JT, ikot lang po tayo. Tapos dumaan po kami doon sa may salamin na nakakatakot. Pero ngayon, hindi na po ako natatakot. Yung kita yung baba. At ito po ang una namin pinasok. Ayan, na nakita nyo naman po ang daming sapatos. At syempre, mekos-mekos lang tayo dyan. Pakit-cute lang. Pero wala naman pambili. At dumaan kami dito. At dito po, paglampas po namin dyan, nakita ko na po yung sale. Ayan na po yung sale. Ayan, nakita nyo naman po. Diba? Ano yan, tinapay dito sa Philippines, mga ka-JT. Sa nakakaalam na yan, ang dami po, nasa gitna. Halos, almost 50%. Tapos ang dami ko po nakita mga sale dito. Meron po ako nakita ang bag dyan na gustong-gusto ko. Kaya lang wala po akong dalang kaperahan. Purita nga lang po tayo. Isang driver lang. Hamak na driver kung tawagin. De. Joke lang yun. Basta driver po tayo. At yun, dumaan po tayo dito. Ayun, dati ko relo yan. Natagpakayot po tayo mga ka-JT. Ngayon, hindi na po ako makabili nun kasi regalo lang din po sa akin yung relong ganon. Nakita nyo po yung kulay pula na yun, nadaanan namin. At dito po, lalampas lang po kami dyan mga ka-JT. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na daan na nakita yung ilalim. Dati takot na takot ako dyan, ngayon hindi na ako nalulula. Gusto ko pong maranasan ulit yung sa may Monte Maria. Sana bukas na yung ano na yun, yung window, ano ba yun? Basta may tawag doon mga ka-JT, kaya lang 250 o 500 ang ano. Dito po, pumasok ko kami dyan at hindi rin po nagka-ayos doon. At wala po dun yung hinahanap na bibilhin at mga ka-JT. Dito, ang daming bilihan dati ng piyaw yung sa Chinese. Ngayon, wala na. Tapos yung anti-ants, wala na rin dito. Dito po kami dati namimili. Dati kong pinagdadrive. Nagpapaano pa siya ng piyaw dyan. Tapos nag-ano ng ano. Basta yun, yung mga tradisyon ng, alam nyo na, yung sa piyaw. Basta, hindi ko naman alam kung ano talaga, kung sa Chinese lang ba talaga yun o meron bang iba. Basta mga ka-JT, pagkatapos po namin dito, syempre hanap po ng makakainan, tapos may nakita kami, tawid kami dito. Pero hindi kami kumain dyan. At meron pa ho kaming ibang kinainan, dun sa may Only Rice, mga ka-JT. Hindi ko po sila mabanggit kasi baka tayo maano mga ka-JT. At yun nga po, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video mga ka-JT. At ingat-ingat po tayo lagi sa kalsada.